Magandang araw sa lahat! Welcome back sa ating MTB MLE3 class. Samahan ako ang inyong guro, Teacher Mercy, para sa panibagong pagtuklas ng aralin. Sa katapusan ng module na ito, kayo ay inaasahan na ipaliliwanag ang kahulugan o impormasyon sa pictograph batay sa pananda. Aralin 3, na ipaliliwanag ang kahulugan o impormasyon sa pictograph batay sa pananda. Para sa paunang pagsubok, pag-aralan ang pictograph. Sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang tanong tungkol saan ang pictograph. Pangalawa, anong araw nagsimula ang pagtatanim ng puno? Pangatlo, anong araw ang may pinakakaunti ang bilang ng punong itinatanim? Pang-apat, sa iyong palagay, bakit noong araw ng Sabado may pinakamaraming puno ang naitanim? Pang-lima, ilan ang bilang ng punong naitanim noong Huwebes kumpara noong Lunes? Magaling mga anak! Para sa pagbabalik-aral, isulat ang bahagi ng pahayagan na inilalarawan sa bawat pangungusap. Gawin ito sa inyong kwaderno. Una, ito ay nagpapahayag ng artikulo tungkol sa isang tao, lugar, o bagay na nais mong ilathala. Pangalawa, bahagi ng pahayagan na naglalaman ng impormasyon tungkol sa anunsyo. Pangatlo, dito nababasa ang pangunahing kuro-kuro ng patnugutan. Pang-apat, naglalaman ng pangunahin at pinakamalaking balita. Pang-lima, naglalaman ng mga pangalan ng namatay na tao. Mahusay! Inyong nasagutan ang bawat katanungan mula sa ating nakaraang aralin. Pakinggan ang aking babasahin at unawain.
Pagkatapos ay sagutin ang mga gabay na tanong. Isang umaga, nagtanong ang gurong si Binibining Reyes sa mga mag-aaral kung paano sila pumunta sa paaralan. Pagkatapos, ginawa niya ang pictograph na ito ayon sa sagot ng mga mag-aaral. Mula sa pictograph na ginawa ni Binibining Reyes, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang sinasakyan nila patungo sa paaralan? Pangalawa, alin ang may pinakamaraming bata? Pangatlo, ilan ang sumasakay sa bisikleta patungo sa paaralan? Pang-apat, ilan ang bilang ng mga batang sumasakay sa kotse? Panglima, anong uri ng sasakyan ang pinakakaunting mag-aaral ang sumasakay? Good job! Virtual na palakpak para sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikipagtalastas. Okay, narito ang isa pang gawain na inyong sasagutan. Pag-aralan ng pictograph. Sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang tanong, anong awit ang mas alam awitin ng mga bata? Pangalawa, ano ang awit na hindi gaanong alam ng mga bata? Pangatlo, ilan ang labis na boto ng awiting pananagutan kaysa anak? Pang-apat, ilan ang mga batang may alam ng awiting may bukas pa? Panglima, bakit kaya may bukas pa ang pinaka-popular o pinakasikat na awitin sa mga bata? Maraming salamat! Ano ang napansin ninyo mula sa dalawang gawain na aking pinasagutan? Mahusay! Napansin ninyo na mas mabilis ang pagsagot gamit ang pictograph. Ano ang pictograph? Ang pictograph ay isang uri ng graph na gumagamit ng larawan o simbolo upang makapaglahad ng impormasyon o datos.
Ang paggamit ng pictograph ay isang mabisang paraan upang maipakita ang iba't ibang datos sa maikling oras. Ito rin ay isang paraan upang mas maintindihan ang konseptong nais mong maiparating. Madalas itong ginagamit sa mga artikulo sa balita at mga blog upang bigyang diin ang partikular o mahalagang punto ng impormasyon. Para malinang pa ang inyong kasanayan sa paggamit ng pictograph, nais kong sagutan ninyo ang isa pang pagsasanay. Suriin ang talahanayan sa ibaba. Ano ang sinasabi tungkol sa mga mag-aaral na apektado ng pandemya? Una, anong baitang ang pinaka-apektado ng pandemya? Pangalawa, ano ang baitang ang hindi gaanong apektado ng pandemya? Pangatlo, ano-ano ang baitang ang may magkaparehong tala? Pang-apat, ilan ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral na apektado ng pandemya? Wow, mahusay! Tapikin ng mga balikat at virtual na palakpak para sa lahat. Balikan ang ating pinag-aralan sa araw na ito sa inyong Google Classroom at pakigawa din ang gawain na aking ilalagay. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na online class. Ako ang inyong guro, Teacher Mercy, nagpapaalala, practice makes perfect. Higit na malilinang ang inyong mga kasanayan sa pagbabasa man o pagsusulat at kung ire-relate natin sa ating aralin ngayon, mas mapaghuhusay pa ang kakayahan sa pagpapaliwanag ng kahulugan o impormasyon sa pictograph batay sa pananda, basta siguraduhin na nauunawaan ninyo ang bawat detalye na inyong binabasa. Maraming salamat mga anak! See you all! Bye!